Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang binasag na VP Sara versus Romualdez. Nako, Congressman Paulo Duterte nilaglag na rin, binawasan pondo. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga kabayan, sa wakas, binasag na ni VP Inday Sara ang katahimikan kaugnay sa pagbili ng perma mula sa taong bayan kaugnay sa isinusulong ni Speaker Martin Romualdez na People's Initiative para sa Tsa-Tsa. Sabi ni VP Sara, walang respeto sa mga Pinoy ang ginagawa ng Kamara, kung saan ay patuloy pa rin itong nangyayari hanggang ngayon, partikular sa kanyang baluarte dyan sa Davao at sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay kahit ipinag-utos na ni Pangulong Marcos ang pagpapatigil dito. Samantala, matapos naman magsalita itong si Congressman Paulo Duterte kaugnay sa kanyang pagtutol sa People's Initiative ni Romualdez, agad naman na sinilip at hinanapan ng butas ng Kamara ang kampo ni Congressman Paulo Duterte, kung saan ay lumubo daw ang pondo sa distrito ng kongresista na si Paulo Duterte. Dahil dito isiniwalat ni Congressman Paulo na agad na tinapyasan ang kanyang budget. Mula 2 billion ay bumagsak ito ng 500 million na lang ngayong 2024 approved budget. Pinahayag na ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang pagtutol sa isinusulong na People's Initiative sa kanyang distrito. Pagsisiwalat pa niya, inalisan daw ng budget ang kanyang distrito. Mula 2 billion pesos, bumaba na lang sa 500 million pesos ang kanilang pondo sa 2024 approved budget. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa Kamara kaugnay sa People's Initiative ni Speaker. So yan mga karibin natin, garapalan na nga itong mga ginagawa ni Speaker Romualdez. Mga karibin natin, isipin mo, tama po yung sinabi kanina ni Vice President Sara Duterte na wala pong respeto, no? Sa taong bayan itong ginagawa nilang People's Initiative. Kasi kung People's Initiative galing talaga sa tao. Pero ang nangyayari po dito galing po sa mga politiko. Hindi na po politicians initiative na po itong nangyayari, di ba? Hindi na po sa bagay PI pa rin, pero iba, politicians, hindi na po people, mga karibin natin. No, garapalan na po at di ba? Ipinapakita lang talaga nila na sila po ang hari, di ba? Kasi isipin mo, from 2 billion pesos na pondo ng Davao, mga karibin natin, bumaba po ng 500 million. Oh, isipin mo 2 billion, 1/4 na lang po, 25% na lang po. Yung ibinigay na pondo ngayong 2024. Nako po. Ano po ba ang implication nito sa atin, di ba? Pinapakita lang po nila na sila ang hari, sila ang makapangyarihan, no? Which is na hindi naman po. Kasi, di ba? Appointed lang po 'yan eh. At taong bayan pa rin po, no? Sa taong bayan pa rin po sila na may utang na loob, pero taong bayan po ang pinahihirapan nila ngayon. Di ba? Ibig sabihin wala po silang utang na loob sa taong bayan kung ganyan po ang kanilang ginagawa. Nako talaga, garapalan na. Romualdez, tila nagkakatotoo na ang sinasabi ng ating mga kababayan na kung hindi ka sasang-ayon sa mga kagustuhan ng liderato ng Kamara, gagawa sila ng paraan para hanapat ka ng butas at tapyasan ka ng budget gaya ng ginawa nila kay VP Sara na tinanggalan ng confidential fund. Samantala, matapos ipagtanggol ni Senator Amy Marcos ang mag-amang Duterte mula sa kanyang pinsana si Speaker Martin Romualdez, naglabas naman ng pahayag si VP Sara kung saan ay nagpasalamat siya sa senadora
Sabi ni BP Sara, daghang salamat Senator Amy Marcos sa imong suporta kanako, sa kanilang pamilya at sa lahat ng Davaoenyo. Prinsipyo lang ang meron kami, wala ng iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan, ito lang ang ipinagmamalaki namin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell And mga para kabayan, lagi subscribe na po sa kayo. mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Binasag na ni Vice President Sara Duterte ang katahimikan kaugnay ng napapaulat na pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Sa isang pahayag, iginiit nitong patuloy itong nangyayari araw-araw sa lungsod ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Vice President, isa itong uri ng pananamantala sa kahirapan ng mga mamamayan at kawalan ng respeto sa karapatang magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ang salapi. Nababahala rin umano ito sa travel advisory na inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas dahilan umano ng mga insidente ng terorismo, krimen, armadong sagupaan at kidnapping. Panawagan nito, unahing pag-usap. So yan mga karibin natin, na marami palang nangyayaring ganyan dito sa ating bansa, pero bakit? Iba yung priority, di ba? Ng di ba? Administrasyon ito? Question mark. Tanong lang, iba po ba yung priority ng administrasyon ito? Di ba? Kasi yan, pag ganyan ang nangyayari sa ating bansa, now, kung investment po ang primary focus ng ating gobyerno, wala na po mag-i-invest, di ba? Na mga dayuhan, maging domestic or local investors, ay matatakot pong mag-invest, di ba? Kung ganyan maraming kaguluhan na nangyayari. So, instead na siraan nyo po yung mga Duterte, instead na mag-focus kayo dyan sa chat-chang yan para maging Prime Minister, ay nako, asikasuhin nyo po yung peace and order ng ating bansa. Nako, yun po, balita kanina, di ba? Peace and order, magulo daw mga karibin natin sa ating bansa. Unahin nyo po yun. Sana, isa yan, opinion lang natin yan, mga karibin natin, ha? Baka ipatawag tayo sa Kongreso, tayo lang po nagtatanong kung ano po ba talaga yung dapat unahin, di ba? Ng mga politikong ito. Di ba? Sa dami ng nangyayari sa ating bansa, tsatsang dapat unahin natin. Ako po. Ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa pagpapapasok ng mga dayuhan sa bansa. Dapat din anyang ingatan ang saligang bata. Kinondena ni Vice President Sara Duterte ang umunoy signature buying para sa People's Initiative ng Charter Change. Ang Kamara naman, sinisilip ang umano'y lumobong pondo ng distrito ng kapatid ni VP Sara na si Congressman Paulo Duterte. Trabaho lang daw at wala yang kinalaman sa tsa-tsa. Pinahayag na ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang pagtutol sa isinusulong na People's Initiative sa kanyang distrito. Pagsisiwalat pa niya, inalisan daw ng budget ang kanyang distrito. Mula 2 billion pesos, bumaba na lang sa 500 million pesos ang kanilang pondo sa 2024 approved budget. Dahil dito, pinatignan ni House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co ang budget ng distrito ni Congressman Duterte. Ayon kay Co, lumalabas na mula nang maupo bilang kinatawan ng distrito noong 2019 si Pulong, umakyat umano ang alokasyon sa kanyang distrito sa 13 billion pesos noong 2020, 25 billion pesos sa sumunod na taon at 13 billion pesos noong 2022. Suma total, umabot daw ito ng 51 billion pesos. Well, kung titingnan niyo po, divide mo sa Davao City ang 51 billion, dapat bawat pamilya, milyonaryo na po. So, it's not, it's, kailangan lang po talaga siguro. Loko rin to, mga karibo natin. Ito, opinion lang, Sabi niya, bawat pamilya, ay milyonaryo na daw dahil dun sa bilyones na, na
pondo ng Davao, mga karibin natin. Eh, ang tanong, di ba? Ibinibigay ba sa pamilya? Hindi ba linalagay yan sa mga project, mga karibin natin? Iba rin mag-isip itong ano to, no, mga karibin natin. Talagang pamilya. Doon siya nakafocus sa pamilya. No? Abay, ganyan ng ganyan, mga karibin natin. Lahat po ng city dito. Diba? Lahat po ng lungsod ng Pilipinas. Wala nang project, mga karibin natin. Ibigay nyo na lang directly doon sa mga pamilya. Ganun po ba yung gusto nyong ipalabas? Kasi sabi niya, ang milyonaryo na dapat yung mga pamilya ng Davao dahil doon sa pondong yon. So, does it make sense, mga karibin natin? Eh, kung gano'n naman pala, bigyan nyo na lang, bigyan nyo lahat, di ba? Kung ganyan pala, gumawa kayo ng batas na direkta, ibibigay sa pamilya yung mga budget ng mga kongresista. Ako naman, talaga. May tinatawag tayong sunset. Hindi naman pwedeng lahat sunrise. Depensa ni Ko, wala raw itong kinalaman sa pagtuligsa ni Pulong sa Chacha. We cannot tolerate kasi yung 51 billion na allegation, yung mga sobra-sobra na, especially the Holy Land na tinatawag, Davao, sabi nila, sobra-sobra na yun. So, kailangan na ulit na ibalik. Kung hindi po ito coincidence, mga karibin natin, bakit si Congressman Paulo Duterte lang? Diba? Try nyo nga po dyan sa sa ibang mga kongresista. Kung magkano po, diba? Maglabas kasi kayo ng resibo. Diba? Para at least, nalalaman po ng taong bayan, hindi yung isang kongresista lang yung titirahin nyo. Diba? Maglabas kayong lahat ng mga audited reports. Diba? Para at least alam po ng taong bayan kung sino talaga. Diba? Malay natin. Diba? Malay natin kung may mas malaki pang pondo dyan. Diba? At bawasan din. Gaya ng pagbawas ninyo. Dito kay Congressman Paulo Duterte ng Davao. Diba? Kaso, napapagalataan tuloy kayo eh. Dun sa mga nawalan na distrito. Sa puna naman ng ilang kritiko na nagagamit ang pondo ng bayan sa umano'y hidwaan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Duterte, sagot lang dito ni Congressman Ko. Ang nangyayari po na we're just doing the right thing. Katulad po ng confidential controversial fund. Ang confidential fund po is mas masama kaysa na po. Eto lang mga karibin natin na if you are just doing the right thing, maglabas po kayo ng resibo. That's the right thing. Diba? May mas right thing pa ba dyan? Tayo, pinagluloko naman tayo dito, mga karibin natin. Eh. They are just doing the right thing, di umano. Diba? Ang tanong ng taong bayan, hindi pa nasasagot mula pa noon, ilang 2024 na po. Nasaan po ang mga resibo ninyo? Nasaan po? Saan po napunta? Yan lang yung tinatanong ng taong bayan eh. Police fund. Mas matindi po yan. Laging bilin po ng aming speaker, do the right thing. Iginiit din ni Ko na walang nagagamit na kahit 5 pondo ng bayan sa pagsusulong ng charter change. At ang pag-uusapan natin, abay, sinabi ni Senator Amy Marcos, si super ate to the President, Guinness Book. So yan mga karibin natin, naniniwala po ba kayo na ni isang kusing, di ba? Walang nagamit doon sa itong PI na ito, mga karibin natin sa charter change, no? Di nga. Resibo, kung wala nga, di ba? Maglabas kayo ng resibo kung talagang walang ginagastos na ni pisong duling dyan sa charter change na yan. Pagkain nyo pa nga lang dyan eh, sa mga, di ba? Anong wala? Huwag nyo kaming lukuhin, oy. Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Now,
Ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Baka Marites naman po to, hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang Marites na baka ang nananalo, sila-sila rin ang ginagamit daw na fundraising. Now, para mapasinungalingan to, anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Abay, nag-publish ng picture, di umano na isang nanalo. Kaya lang, napansin ng mga netizens, uy, yung picture ng nanalo, edited. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam bakit obvious na edited yan. No? Ito yung larawan. Pero mukha nga edited kasi tignan nyo yung hawak na cheque. No? Parang superimpose yung larawan. Inamin naman ng Mayor Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Hello? Pinagdududahan na nga po kayo na kayo lang ang nananalo dyan. Tapos, para mapasinungalingan yan, naglabas kayo ng larawan na inedit yun naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo. Dahil kayo mismo, umamin na heavily edited yung larawan na yan. Alam nyo, hindi. So yan mga karabin natin, ano po ang inyong reaction dito sa lotong ito? Nako. May nag-comment ka mga karabin natin kung ganito ang mangyayari. Na palagi diba, weekly may nananalo. Aba, baka ma-bankrupt ang ating gobyerno mga karabin natin, diba? At saka isipin nyo na lang sa Surtres mga karabin, 3 numero lang. Bihira po ang may nananalo. Pero dito po, 6 na numero. Consistent. At nagkabukuhan na nga mga karabin natin, edited nga at umamin naman. Itong si Robles mga karabin natin, na edited nga yung picture na kanilang nilabas. Nako. Talagang walang hiyaan na ito mga karabin natin niloloko na po ang taong bayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ang masasabi ko po may karma rin yan. Kung hindi man ngayon, alams na. Diba? Well, anyway mga karabin natin, lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang reaksyon. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Kabayan News PH. Maraming salamat po.